Pumunta na ang mga otoridad sa iba pang property ni Pastor Apollo Quiboloy sa Prayer Mountain at Glory Mountain sa Barangay Tamayong. Bago nito, Miyerkules ng hapon nang pasukin ng armadong mga tauhan ng National Bureau of Investigation ang Big Dome na isa sa mga compound ng Kingdom of Jesus Christ dito sa Davao City. Pakay nilang arestuhin ang founder nitong si Pastor Apollo Quiboloy base sa arrest order na inilabas ng Davao City Regional Trial Court Branch 12. So ayan na. Yung self-proclaimed Son of God nagtatago ngayon sa batas. Yung taong nagsabing kaya niyang patigilin yung lindol, pati bagyo. Yung taong nagsasabi na lahat ng kaluluwa dito sa mundo, bago makaakyat sa langit o makapunta sa impyerno, dadaan sa kanya. So ito na realization lang sa isyu ni Pastor Apollo Quiboloy na pinaghahanap na ngayon ng otoridad, pulisan natin, regarding dito sa mga kaso niya. So ngayon, yung ginagawa niya, nagtatago na siya. So yung realization na natin dito, sana ma-realize din ng mga membro niya, naniniwala sa pastor na to, sa mga sinasabi ng pastor na to, yung mga taong bilib na bilib sa pastor na to, kasi galit daw sa mga rebelde, galit daw sa mga aktivista. So ito na ngayon yung sitwasyon. Siya na ngayon yung pinaghahanap ng batas, hindi niya narespeto. So ito lang siguro, ano kaya ngayon yung nasa isip ng mga senador, yung mga nasa posisyon na naniniwala sa pastor na to, natudo yung pagtanggol dahil sa malapit, may mga naambunan ng kapangyarihan, ng mga resources, yung yaman ng pastor na to, habang pinaghahanap ng otoridad is nasa na sila ngayon. So ito lang yung mga realization. So grabe pala, si Pastor Apollo Quiboloy hanggang ngayon hindi mahagilap. During the service of search warrant negative sa Pastor Quiboloy, we don't have any information as to his whereabouts as of this time. Last na namataan, andyan sa Davao. Ngayon, na kahit yung mga pulis sa Davao, hindi nila mahagilap, hindi nila mapasuko itong pastor na to. Ngayon ko lang na-realize na ganito pala ka-powerful si Pastor Apollo Quiboloy. Ganito ka pala makapangyarihan yung pastor na to. Yung pangalawa na realization natin dito. So after the Duterte regime, pinalitan ni Marcos, so na unti-unti na nasasangkot yung mga bata o mga kaalyado ng dating presidente na nagsimula kay Bantag, kay Teves, ngayon is si Pastor Apollo Quiboloy. So imagine, ngayon si Teves nasa na ba? Nagtatago, ayaw makipag-cooperate, ayaw humarap, walang tiwala sa justice system natin, sa batas, hindi yung walang tiwala sa batas natin. Pangalawa, itong si Bantag, tatago din, wala ginawang tapos lumalabas pa sa mga social media na nagpapa-interview pa. So imagine kung gaano nila iniinsulto yung justice system ngayon, yung batas ngayon. Siguro napaisip din kayo kung gaano binabastos ngayon. Napaisip din kayo. Yung pangatlo ngayon is isa kaalyado ni President Duterte is itong si Pastor Apollo Quiboloy. So malamang ganito din yung gagawin. Hindi rin yan magpapakita. Nagtatago na ngayon yan, hindi susuko yan. So, yun yung So, now, ito lang kasi yung sa akin ang consider as a realization ng natin. Sino ngayon yung sasabihin natin na aktivista? Sino ngayon yung rebelde kalaban ng bansa? Wala tong kodya
no, sila pa yung nagtataging na yung mga kalaban daw, no, mga makakaliwa, no, sila yung mga nagre-raid tag nito, itong grupo ni Pastor Apollo Kibuloy. So under sa nila sa Isiminay, kaya natanggalan to ng prangkisa kasi ito yung mga pinagagawa ng mga angkor nila. So ngayon, yung nangyayari ngayon, yung tanong, sino ngayon yung kalaban ng bayan? Sino ngayon yung mga rebelde? Sino ngayon yung nagtatago? Hindi raw may respeto sa batas. Kayo na yung humusga. So ito lang yung hamon namin, no? Ito lang yung hamon namin kay Pastor Apollo Kibuloy. Patunayan mo sa mga miyembro mong nagtiwala sa'yo na appointed son of God ka nga talaga. Kung si Kristo nga, no, narespeto yung batas ng tao, nagpahuli, nagpalatigo, nagpapako sa cross. So ngayon, ikaw, tawag ka lang ng Senado, sasagutin mo lang yung kaso mo, bakit hindi mo magawa? So patunayan mo ngayon sa mga miyembro mo na appointed son of God ka.